The news day continues here on One News Now. I'm Pauline Rezosa. Passengers continue to flock to PITX for the holidays. And now let's get the latest on the ground with our mobile journalist, Evan Tarinque, who is reporting live from the PITX. Evan, gaano na ba karami yung mga tao na nandyan? Pauline, tama ka nga dyan. No? Patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga tao na uuwi sa kanilang probinsya dito sa PITX. As of 8 a.m., no, nasa almost 40,000 na ang food traffic na dumaan dito kanina. No? Kanina nga may mga nakausap tayong ilang pasahero. No? Around 4 a.m. pa lang ay nakapila na sila dito para bumili ng ticket pauwi sa kanilang probinsya. Pauline? Pero Evan, pwede pa bang pumunta dyan kahit walang reserve ticket? Kumbaga, pwede pa bang basta-basta na lang bumili dyan mismo sa PITX? Tama ka dyan, Polino. Pwede pa rin namang pumunta dito sa may PITX at dito na mismo bumili ng kanilang ticket pauwi sa kanilang bus. Pero yun nga lang, no, katulad nung nakausap natin kanina, alas 4 siya ng umaga nandito. Pero ang kanyang possibly na mabuy na ticket is mamayang 9 a.m. pa, ngayong 9 a.m. pa. No? So matagal yung waiting time. No? Kaya lagi inaabisuhan ng pamunuan ng terminal na mag-advance booking na ng ticket para hindi na ma-hassle at pumila pa ng mahaba dito. Pauline? Okay, Evan, pero meron bang mga kanseladong mga ruta dahil sa impact ng mga pagulan? Sa ngayon, Pauline, wala pa naman tayong na-advise sa atin na mga na-cancel na ruta, no, dahil nga sa matinding pag-ulan. Pero nga, patuloy naman ng pamunuan ng PITX. Actually, nagdagdag pa sila ng mga extra trips, no, para mas ma-accommodate pa yung pagdami nga ng mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya at doon magpapasko. Evan, bukas na ang bisperas ng Pasko. Inaasahan ba na mas dadami pa ang mga tao dyan sa PITX, mga babiyahe, pauwi sa kanilang mga probinsya? Huli nag-peak na nga nitong weekend, itong pagdami ng tao kung saan nga umabot sa almost 645,000 yung dami ng tao nitong Saturday at Sunday lang yan. Pero historically speaking daw, ang rush talaga is from the December 20 hanggang 23. So ngayong araw yung pagdagsa talaga ng tao dahil pagdating ng 24, 25, medyo magme-mellow down yung dami ng tao dito at babalik na naman yan ulit pagdating ng January. Evan, para naman sa mga may balak pang bumiyahe, papunta pa lamang ng PITX, ano ba yung mga dapat nilang alalahanin? Tama po, Lino. Pinagbabawal pa rin yung pagdadala nga ng mga matatulis na bagay, gaya ng kutsilyo at mga flammable material, pati ng baril. No, dahil kino-confiscate yan. No, as of kanina, no, yung huling update sa atin, nasa 100 plus na yung mga na-confiscate na mga pinagbabawal na sinubukang ipasok dito. Pero yun nga, no, paalala rin ng pamunan ng PITX, mag-advance booking na nga ng kanilang mga bus trip dahil para hindi na nga mahahassle dito at yun pa ay umaagang dumating sa terminal para hindi na magkaroon ng aberya. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was mobile journalist Evan Tarinque. The COMELEC has denied a petition to disqualify Apollo Quiboloy from the 2025 senatorial race. The poll body's first division said the grounds relied upon by petitioner Sonny Matula were incorrect and without factual basis. It explains that Quiboloy's criminal cases for sexual abuse and human trafficking were still pending and yet to be decided with finality. Quiboloy earlier said he would run as an independent bet following issues on his nomination with the Workers' and Peasants' Party. Meanwhile, the administration's senatorial slate continues to dominate early surveys. Congressman Erwin Tulfo is again on top of the latest Pulse Asia survey with around 62% voting for him. Former Senator Tito Soto got 59%, followed by Senator Bongo with 54% support. The survey's Magic 12 also included Ben Tulfo, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, and Ping Lacson. Also in the list are Willie Revillame, Bong Revilla, Abi Binay, Lito Lapid, and Aimee Marcos. And still within striking distance of the winning circle are Bato de la Rosa and Camille Villar. The survey was conducted after the COC filing from November 26 to December 3 this year.
Tropical Depression Romina is no longer directly affecting Kalayaan Islands. It was last spotted some 165 kilometers west of Pag-asa Island in Kalayaan, Palawan. Romina is expected to continue moving away from Kalayaan Islands as it heads towards Vietnam. Still, its trough may bring scattered rains over the province of Palawan. Visayas, Bicol, Calabarzon, and the rest of Mimaropa may also experience rains due to the shear line. Meanwhile, the northeast monsoon or Amihan will also continue to trigger rains across Luzon. The Christmas vibes in Baguio City and Benguet are more felt today with the cold weather. Residents and tourists in Baguio will experience temperatures as low as 16 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. Pag-asa said the summer capital of the country will be colder as Christmas approaches. This is why more tourists are driving to the mountains and traffic there is getting heavier. Now, among the classic Filipino desserts perfect for the holidays is ube halaya. Ang matagal at matrabahong paggawa nito, pinadali pa ng isang imbensyon ng mga estudyante. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Karaniwang makikita sa hapag tuwing Pasko ang ube halaya. Pero dahil mahabang oras ang ginugugol para gumawa nito, isang grupo ng mga estudyante ang may nilikhang makina para mapadali ang prosesong yan. Sa isang pindot lang, didikdikin, igigiling, hahaluin, at maluluto na ang ube halaya sa loob lang ng 1 hanggang 2 oras. Yan ang resulta ng automated ube halaya maker na ito na likha ng mga computer engineering students mula sa STI Ortigas, Cainta. Ang inspirasyon nila, ang kanilang hilig mismo sa ube lalo na pag fiesta. Isa po ako sa mga gumagawa ng tumutulong nga po sa mga lola ko, sa nanay ko. Napansin ko po na napakahirap po talaga bawat proseso. Yung paghahalo pa lang po, napakahirap na po Kasi may technique po kami na ginagawa. So pag hindi mo po kasi siya nahalo na maayos, masusunog po yung ube. Pero sa kanilang ginawang makina, ang kailangan na lang nilang gawin ay balatan ang ube yams, saka ito isasalang. Sa loob ng 1 taong conceptualization at 3 hanggang 4 na buwan ng trial and error, malaki ang nakikita nilang potensyal dito lalo na sa food industry at sa mga may hilig sa kakanin at malalagkit. Pinasubok din nila ito sa mga ube halaya professionals at approve sa kanila. Ang naging problema po kasi talaga nila yung pagdating nga daw po sa paggadgad at sa paghalo. Yung pagtatansya na po ng mga sangkap. Sa paghahalo po, almost same time lang po since nireplicate lang namin yung low heat which is gumamit kami na heating plate tapos steering motor. Yung mga process like yung sa grating nga, nabawasan niya yung time. Pag nilagay mo sa machine namin, abutin lang yan ng wala pang 1 minute. Sa ngayon, kaya ng ube halaya maker na ito ang gumawa mula 5 hanggang 6 na kilong ube. Plano nilang makakuha ng patent para sa disenyo nito at may pakilala ng tuluyan sa merkado. Bilang mga student innovators, pangarap nila ang makatulong sa iba't ibang larangan at industriya na sana ay tularan ng kapwa nila estudyante. Huwag silang matakot na sumubok ng bago. Kung mag-fail naman sila, huwag po silang mag-give up sa dreams nila. Ganun. Wala raw hangganan pagdating sa inobasyon. Ang kailangan lang dito ay inspirasyon at paggugugutan ng ideya. At dito nauusbong ang magkarami-rami pang mga imbensyon. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Our Philippine national men's football team is proceeding to the semifinals of the ASEAN Mitsubishi Electric Cup after they defeated host country Indonesia. The Philippines has ended its 8-year semis drought in the prestigious football tournament 1-0. Striker Bjorn Christensen successfully launched a penalty kick, while goalkeeper Quincy Camarad kept our lead until the final whistle. Pinoy Booters coach Albert Capelas said this is a long-awaited achievement for the Philippines. We knew that we will have our chances, and we knew when the moment was there, we should grab it. But on the other hand, I think Philippines deserve to be in semifinals for what all they have been done.
Now, this achievement is also one for the books for forward Patrick Reichel. He earlier announced his retirement from international football just hours after they won the match. Time to make history, and I know this group can make history. I think Philippines was always just waiting for that one next big thing, the next miracle of Hanoi, and I just have such a special feeling about this group now, and I can just see it happen. And those are the top stories of the hour this Monday. I'm Pauline Berzosa. We are One News.